Sandra's point of view. Kung ayaw niyang ipaalam sinong mag-aalaga sa kanya dun. Alangan namang si Manang Rosa, abala rin yun. Pumupunta nga lang yun sa bahay kapag tinatawagan namin na magluto, kapag abala kami o si Manang Sally. Wala sa sariling nilagay ni Sandra sa mesa ng professor nila ang project niya. Saka bumalik sa klase niya. Inabutan pa sila ng 4 na oras bago natapos ang kanilang exam. Nakatanggap naman siya ng mensahe mula kay Manang Rosa na hindi ito makakapagluto dahil nasa probinsya siya. Sinundo ang anak niya dahil aalis raw ito patungong abroad. "Are you busy?" Tanong ni Sam sa kanya nang makarating sila sa parking lot. "Yeah, kind of. May pasyente kasi ako sa bahay. Pasaway na, mayabang pa." "What?" Gulat na tanong nilang tatlo. "Wala, biro lang. Mauna na ako sa inyo." Pauwi na si Sandra nang mahagip ng mata niya ang drive-thru sa hindi kalayuan. Kaya pumarada siya sa tabi at umorder ng take-out. Wala si Manang Sally at Manang Rosa, kaya kailangan niyang bumili. Nagsisimula na ring dumilim at pagod siya para magluto sa pag-uwi. Kahit naman galit siya sa asawa, ay may konsensya pa rin siya. Nang maiparada niya ang sasakyan sa garahe, ay dumiretso siya sa guest room, saka nilapag sa bedside table ang dalang paper bag. Nakapamewang siyang humarap sa natutulog na asawa. Paano kasi nagkalat ang mga gamit sa loob at nagkabasag-basag ang mga gamit na kaninang umaga ay nakaayos pa sa bedside table. Pati ang alarm clock ay basag. Kung ganito lagi na may sakat siya at basag ang lahat ng gamit, baka yung nobya niyang maarte ay inawanan na siya. Baka rin maubos nguso nun sa pag-aalaga dito. "Grayson!" Sigaw ni Sandra na kinagulat ng binata. Saka dumilat at matalim siyang tinitigan. "Ano?" Inosenteng tanong niya saka ngumisi pa. Umiling lang ito saka pumikit ulit. Lumapit naman si Sandra rito, saka tinignan ang hitsura niya. Hindi na ito gaanong mukhang nabugbog at umihilom na ang ibang sugat at pasa sa muka. Pero nandoon pa rin ang pamamagaan nito. "Sinong naglinis ng sugat mo?" Tanong niya pero hindi ito sumagot. Kinuha niya ang upuan malapit sa kama at umupo roon saka dumukwang. At tinignan ang mga sugat nito na nakabenda pati sa kamay at paa. "Ayos na ako." Angil nito. Pero halata namang hindi dahil kumislot pa ito nang diinan niya ang pagkakahawak sa bendang sugat. "Ah, ganyan na ba ang ayos sa'yo? Maniniwala lang ako kapag nagmukha ka ng tao. Ngayon kasi mukha ka pang unggoy sa itsura mo." "Are you making fun of me?" "Is that what you think? Mister, kung ayos ka lang sana, wala na yung mga benda mo. Hindi mo man lang nilinis. Umupo ka." "Inuutusan mo ba ako? Anong gusto mo, buhatin pa kita?" Pabalang na sagot ni Sandra. Saka naman ito dahan-dahan na umupo sa kama. Nakasanda ang likod nito sa headboard. Kinuha niyang first aid kit sa ilalim ng kama at kinuha ang panglinis ng sugat. Puro naman ito reklamo habang tumatama ang bulak sa sugat nito. "Huwag kang maarte, para kang bading. Pasalamat ka nga hindi alkohol ang nilagay ko." "Do I have to? Sinasadya mo yatang diinan yan eh." Kung ikaw na lang kaya ang gumawa nito, puro ka reklamo kanina ka pa." Hindi naman ito sumagot pa at hinayaan na lang siyang tapusin ang paglilinis. "Hindi ko alam kung ano gusto mong kainin. Wala naman akong balak magtanong kasi hindi ako interesado." Binaba niya ang first aid kit, saka kinuha ang paper bag at nilabas ang in-order na take-out. "Ito, kainin mo, pakabusog ka." Wika ni Sandra, saka tumayo at lumapit sa study table. Binuksan na lang niya ang laptop dahil may gagawin pa siyang task na binigay ng professor niya. Mukha namang hindi pa ginalaw ni Grayson ng pagkain, kaya lumingon siya rito. "Bakit hindi mo pa kinakain?" Takang tanong niya. Ngumiwi naman ito at pilit tinataas ang kanang kamay na halos mabalot na ng benda. "I can't move my limbs." Sagot nito na pilit pa rin tinataas ang kamay. "So paano ka nakakain kanina?" "Manang help me." "What?" Hindi makapaniwalang tanong niya, saka humahalakhak ng tawa. "Nagpapasubo ka?" "Will you stop? And what's wrong with that?" Reklamo nito kaya tumahimik siya. "Para ka palang bata, nagpapasubo ka kay Manang ng pagkain. Get out." Napakayabang tapos pag inaasar, madali lang mapikon. Para nga talagang bata. Siguro kapag nagkasakit to, kailangan pang gawing airplane ng kutsara, saka isubo para kumain. "What are you laughing at? I said get out."
Natahimik na lang si Sandra dahil hindi niya namalayang natatawa na pala siya sa naiisip niya. Hindi ka ba gutom? No, and get that food away from me. Okay. Wika niya saka kinuha ang paper bag. Then out of a sudden, she heard the stomach grumbling, kaya siya ngumiti at tumingin rito. Hindi ka pala gutom Mr. Martinez, may charity ako ng gustong-gusto ng mga bata na sinusubuan ko sila. Kaya ngayon, iisipin ko na lang na ikaw yung bata at susubuan kita. Wika niya saka nilabas ang pagkain sa paper bag. Hindi naman maipinta ang mukha ni Grayson sa hindi malamang dahilan na hindi niya makuha kung anong klaseng itsura nito. Mukhang asar na asar ito pero walang magawa dahil gutom nga. Eat ka na, baby! Panunodyo niya na umaktong parang batang sinusubuan niya. If you won't stop, you'll get what you never wanted to get. Tinaasan niya lang ito ng kilay sa ngumisi. Tatawagan ko na ba ang girlfriend mo? Nasaan ba ang phone mo? Siya na lang magpapakain sa'yo. Don't you dare! Pagbabanta nito. Bakit? Baka gusto mo ako na lang. In love ka na ba, sir? What? Pikon? Sana kumuha ka na lang ng yaya mo. May nalalaman ka pang ayaw mong ipaalam sa grandpa mo. Pati nga pagsubo mo hindi mo magawa Sa ating dalawa, mukhang ikaw pa yata ang mas nangangailangan ng yaya sa ugali mo. Pagpapangaral niya rito. Napansin niyang nagpipigil na ito kaya tumahimik na lang siya at nagpatuloy sa pagsubo dito. Nasaan si Manang? Tanong ni Grayson habang dahan-dahan nang umunguya. Nasa ospital ang anak niya. Kailangan niyang nandun kasi walang magbabantay. Sagot niya saka binigay ang bottled water na nasa straw para hindi mahirapang uminom. Ganyan ba kaayaw ng mga papeles sa'yo para mabugbog ka? Birong tanong niya. Sumeryoso naman ang aura nito, kaya tinikom na lang niya ang bibig. Ilan sa kanilang sinuntok ako at hinila palabas ng resto bar. Mahinang sagot nito na nakatingin sa malayo. Ilan? I don't remember. What? Ganoon ka kalasing para hindi mo maalala? Siguro nang agaw ka ng babae sa resto bar dahil lasing ka. At akala mo jowa mo tapos nahuli ka. Kaya pinabugbog ka. Tapos yung boyfriend ng babae ay mafia pala. Buti buhay ka pa. Do I need to thank you? Sarkastikong tanong nito. Saka siya umirap dito. Haha. Peking tawa niya. Ano naman kasiyahang meron at naglasing ka? Something happened. At ano naman yun? Ang daldal mo. What? Ang daldal mo. Ha? Hotdog. Gusto mo hotdog? Ito Kinuha niya ang hotdog saka binigay rito. Pero mas lalo lang itong nainis sa kanya. Sabi mo hotdog. Tapos kapag binigyan ka, ganyan ka makatingin. Ano ang nangyari? Bakit ka naglasing at nabugbog? Just some things. Sana nag-aral na lang ako mag-albularyo para mahulaan ko agad. Nagpapasuspense pa. Sinabi ko bang magkukwento ko? Hindi. Sa kapalit ng pagsubo ko sa'yo at pag-aalaga dapat alam ko rin. Malay ko may ginawa ka palang mali tapos hinahanap ka. Baka madamay pa ako. Mukha ba akong masamang tao? Piko na wika nito. Oo, hitsura mo pa lang. Hey woman, you're going too far. Nakaupo lang naman ako Nag-aaral ka ba? Hindi ba halata? Baka ikaw pa tong tanungin ko Wala kang GMRC. Ngayon ko lang nalaman ng isang Grayson Epicon. Hey, may gagawin pa pala ako. Dali-dali siyang tumayo at kinuha ang headset sa bag, saka nilagay sa tenga. Kinuha niya ang laptop niya saka pinagpatuloy ang ginagawa niya na naputol kanina. Ngayon inaaliw na siyang asarin ito. Magdadalawang oras talaga siyang nakikipagbangayan kay Grayson, kaya hindi niya namalayang madilim na pala sa labas. Kala mo may saysayang pinag-uusapan at pinagbabangayan. Grayson! Tawag ng kusino mang tao sa sala. Hindi agad siya lumingon at nagpanggap na walang narinig. Hello, may tao ba rito? Tawag ulit ng nasa labas. Hindi siya lumingon at nagpatuloy lang sa ginagawa. Grayson, pare, nasaan ka? Nasa langit ka na ba? Natawa si Sandra sa sinabi ng taong nasa labas. Kaya tumingin siya kay Grayson na nagpipigil sa inis. Inirapan niya ang binata saka nagtuloy-tuloy lang siya sa sala. Saka hinanap ang tumatawag sa asawang nasa guest room. Grayson, hello, haunted house na ba to? Tawag ulit ng lalaki. Ngunit nang makita si Sandra, ay natahimik ito at biglang ngumiti.
Oh, hi. You are his wife? I am Daniel, his friend. May I know where he is? Nakangiting tanong nito. Hindi na siya sumagot rito at sinanyasan lang na sumunod sa kanya. Pagkapasok pa lang sa guest room, sumigaw na agad ito. Pare, akala ko wala ka na. Sayang talaga, yan lang ang inabot mo. Buti na rin at may asawa ka. May nag-aalaga sa kasinamahan ka pa talaga rito. Wika nito sa kabumuntong hininga. Maganda siya pare, pakilala mo naman ako. Rinig niyang wika ni Daniel. Sa inis niya ay binitbit na lang niya ang laptop niya saka lumabas at nagtungo sa sala. Doon siya umupo at nagpatuloy sa ginagawa. Mrs. Martinez! Pasigaw na sabi nito pagkalabas ng guest room. Naisip tuloy niya na may lahing kakaiba ang mga kaibigan ni Grayson. Ika nga nila, birds with the same feathers flock together. Ano na naman ba ang kailangan mo? Saka isa pa, Miss de Guzman ako, hindi Mrs. Martinez. Pagtatama ni Sandra sa sinabi nito, saka nagkamot pa sa ulo. Nagbibiro lang. Salamat sa pag-aalaga sa kaibigan namin. Ikaw nang bahala ah. Tutal naman, mag-asawa naman kayo. Nakangiting wika nito. Umirap lang siya saka nagpatuloy sa pagtitipa sa laptop. By the way, agad na sabi ni Daniel, saka lumapit sa kanya at kunwaring nag-iisip. Umupo pa ito ng maayos sa kaharap na sofa. have you ever done, wife and husband things? Napaubo agad si Sandra sa tinura ni Daniel, saka na ibaba ng wala sa oras ang laptop na hawak niya. Saka tumayo at lumapit sa kinaupuan nito. Anong sabi mo? Naiinis na tanong niya saka tinaasan ng kilay. Teka, nagtatanong lang eh. Naisip ko lang kasi mukhang nagkakailangan kayo. Hindi naman ganyan ang mag-asawa. May naganap na ba sa inyo? Sabi nito saka may pakamot pa sa ulong nilalaman. Halata naman sigurong hindi ako papatol yan. At sa susunod na gumala ka rito, ayusin mo yung pagsasalita mo. Piko na sabi niya. Masyadong mainit ang ulo natin. Aalis na nga ako. Salamat sa sermon ah. Sabi nito, saka dali-daling nagtungo sa pintuan. Ngumiti pa ito at kumaway bago dahan-dahan na sinara ang pintuan. Umirap naman siya saka bumalik sa sofa. Biglang tumunog ang cellphone niya. Bumalik siya sa guest room at kinuha sa bag niya ang cellphone niya. Hindi na niya pinansin ang nakahiga roon at sinagot ang tawag. Si Sam. Hello? Agad na sagot niya. Nasa labas kami ng compound. Ayaw kaming papasukin ng guard. Agad na bungad dito. Napatingin siya sa relo. 9:30 PM na. Anong kailangan ng mga ito sa ganitong oras ng gabi? Gabi na. Sandra, let us in. Giniginaw na ako sa sasakyan ni Sam. Ayaw i-off ang aircon eh. Saka saglit lang naman kami dyan. Napakamot siya ng ulo saka nagbuntong hininga. Hay, sige, pakisabihan bisita ko kayo. Sagot niya saka kinuha ang bag at lumabas ng guest room. Ilang sandali pa ay may tumigil na sasakyan sa labas ng bahay. Kaya tumayo ang dalaga at pinagbuksan ng mga ito. Friend! Agad na wika ni Danica. Ano ba? Ang ingay-ingay mo. Saway niya saka sila pinapasok. Bongga ng bahay natin ah. Ngayon lang talaga ako nakapasok rito. Akala mo isang dosenang anak ang nakatira rito. Ang laki. Andito ba ang asawa mo? Tanong ni Danica na halatang na-excite. Walang gana siyang naupo sa sofa. Saka tiningnan sila na kinikilatis ang kabuuan ng sala. In fairness ang ganda. Namamanghang sabi ni Rika. Doble pa yata ang halaga nito sa bahay namin. Dagdag nito. Ba't kayo naparito kako? Pag-iiba niya ng usapan. Tumabi naman si Sam sa kanya, saka sumandal sa likod ng sofa at tinignan ng dalawa nilang kaibigan. Saka inagaw ang laptop niya at tinignan ang ginagawa niya. Kasi may naisip ako, what if mag-celebrate tayo? Excited na sabi ni Rika na may palakpak pang nalalaman. Mas maganda kung pagkatapos ng exam natin yan pag-usapan. Sagot niya saka nakapandikwatrong tumingin kay Danica na hinihintay ang sasabihin nito. Sa excited kami sa naisip namin eh. Kakaumay din manatili sa bahay, kaya naisipan naming pumarito. Nakangiting tura nito. Naisip kasi namin na dito mag-celebrate. Para naman kahit saan ka makatingin sa buong bahay, kami ang maaalala mo. Hindi yung asawa mo na ubod ng yabang. Nakangising wika ni Sam. Sabay turo sa larawan ni Grayson
na nakalagay sa gilid ng TV. Grabe ka naman, masyado ka naman sa kaibigan natin. Malay mo, nakikinig dyan ang asawa niyan. Bawal mong lambingin yan, andito ka sa teritoryo ng asawa niya. Nunod yung wika ni Danica, sabay turo sa kanilang dalawa ni Sam. Ano? Natatawang wika ni Sandra. Naku Sam, may utang pa pala akong date sa'yo. Magde-date tayo kapag nakauwi ka na galing sa bakasyon nyo. But right now, hindi na niya natapos pa ang sasabihin nang may kumalabog sa guest room. Ano yun? Takang tanong ni Rika na tumayo sa kasumilip-silip sa guest room. Buti na lamang at sinarado niya iyon. Teka, sandali lang Diyan lang kayo. Pagpapaalam niya, saka iniwan sila at pumasok sa guest room. Natanaw naman niya si Grayson, nakaupo pa rin hawak ang remote habang nakatuon sa TV. Ano yung kumalabog? Mahinang tanong niya rito. Ngumuwi lang ito saka tinuro ang bintanang nabasag at maraming nagkalat ng mga basag na salamin sa sahig. What? Anong nangyari dyan? Gulat na tanong ni Sandra, ngunit nagkibit balikat lamang ito. Ipapaayos na lang yan bukas. Dagdag niya saka tinalikuran nito. Aren't you going to clean that? At bakit ko naman gagawin yon? Hindi ako tumira rito para maging katulong mo. Aantayin mong ayusin yan bukas. Maghintay ka, sir. Sarkastikong sagot niya. Saka siya tinilikuran ng tuluyan. Nang makabalik siya sa sala, ay hayon na naman sila, naabala sa kakatingin sa paligid, habang nagtitingin sa mga gamit na naroon. Ano yung parang nabasag? Tanong ni Sam. May pusa ata na dumaan dun sa may nabasag, pero ipapaayos ko na yun bukas. So, saan na tayo? Para makapag-aral na rin kayo. Tinatamad na sabi niya, saka umupo ulit sa pwesto niya kanina. Andito pa rin tayo sa bahay niyo. Sarkastikong sagot ni Rika, saka nakapandikwato ng upo. Yun na nga, wala nang bawian Sa susunod na araw, magpa-party tayo dito. Sabi ni Rika, saka kinuha ang bag niya. Since pinapaalis mo na kami, magpapaalam na kami. See you bukas. Ang party after the exam, remember? We love you, tara na Rika. Sabi ni Danica saka hinila si Rika. Tumayo na rin si Sam saka naglakad palabas ng bahay. See you tomorrow, mag-aral ka ng mabuti. Sabi ni Sam sabay kindat. Swerte ni Mare, may pakindat pa si Sir. Napangiti na lang siya sa mga trip ng mga ito. Kahit kailan talaga, ingat kayo pa uwi. Sabi niya saka hinatid pa ang mga ito sa labas, hanggang sa makasakay ng sasakyan. Sabay-sabay pa silang kumaway, saka pinatakbo na ni Sam ang sasakyan. Bumalik naman si Sandra sa loob saka kinuha ang laptop. Patapos na siya sa ginagawa niya, kaya naman pinagpatuloy na lang niya ito, kahit sumasakit na ang likod niya at kamay. Aren't you tired of sticking your nose on the laptop? Napaigtad siya sa biglang pagsulpot ng mukha ni Grayson sa harap niya. Akala ko ba hindi ka makakatayo? Takang tanong niya. Sino bang may sabi na hindi ako makakatayo? Nabugbog lang ako at may pasa. Wala akong sinabing nabali ang buto ko sa tuhod para hindi makalakad. Nakangising wika nito, saka kaunti pang natawa. Bakit hindi ka tumayo kanina? Para tignan mo kung sinong naghahanap sa'yo. Nananadya ka pa? Nope, I'm just tired and lazy to stand up. Why? Do you have a problem with that? Iyang mukha mo ang problema. Pabalang na wika niya, saka bumalik sa laptop ang atensyon. Umupo naman sa kaharap na sofa ang lalaki. What are you looking at? Pwede ba umalis ka rito? Kita mong may ginagawa ko I'm not disturbing you, so why would I left you? At bakit hindi? I'm just enjoying the view. And what view? Your view. Ano ba? Umalis ka nga rito. Asar na wika niya, saka lumipat ng upo sa kabilang sofa, kung saan malayo ang pagitan nilang dalawa. You're something. Yun lang ang sinabi ni Grayson, at narinig pa niyang mahinang tawa nito. Umiiling-iling pa itong naglakad papasok ng wine cellar. Kahit na paika-ika at hawak ang tiyan, na malamang masakit pa rin dahil maraming pasaroon. Kailan kaya magkakasundo ang mag-asawa? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.